kaaya-aya sa paningin ng ating mga readers. Lalo na po sa date. Para malaman talaga kung yung yung date na, let's say, yung date na ganito, 4/5/2025. Ano po yung 4 na yan? Ito ay month or day. Yung 5 na ito ay month or day. So, paano po natin i-format yan para hindi malito ang ating mga tagabasa? Okay po. So, okay. Sa paggawa ng mail merge, kailangan meron na po tayong ready-made na list or data na isasanib natin sa ating Word. So, in this case, meron po tayong sample data na nakalagay sa Excel. Ito po yon. Meron tayong town, meron tayong field names po, mayroong town, may full name, age, contact number, date, and remarks. Okay. Ito po ang ating gagamitin. Pagkukuhanan po natin ang ating data para sa ating mail merge. Okay? So, let's go and create new mail merge. Okay? Close ko na po ito para we will start from the beginning. Okay? Click ko yung merge, yung Word, blank documents, and then ang first step is go to, hanapin po natin ang mailing, yung mail merge. Yung mail merge po ay nasa mailings. Okay? Tapos, ito po yung, nandito po yung first step. I-click po natin ang mail merge. Nandyan po ang letters, email, envelopes, labels, directors, and normal. Since gagawa po tayo mamaya ng sulat, ang gagamit po natin ay ang normal Word document. Okay? Wala pong pagbabago. Kumbaga, inilagay nila sa isang template. Okay? Word. Okay, ang next step na po ay yung select recipient. Since meron na po tayong ready-made na database na pagkukuhanan, which is this one, sample data, ang pipiliin po natin ay yung used and existing kasi meron na nga po. At hanapin natin kung saan siya nakasave. Itong data na to ay nakasave sa desktop at ang kanyang file name is sample data. So, open po natin yan. Okay. Na-upload po. Pasensya na po kung medyo mabagal. And then, click OK. Mabagal ang ating internet connection. Ang ating computer. Okay. Sa ngayon, wala pa rin po kayong nakikita. Okay. Sinet up po lang natin ang mga sources. Okay. Ngayon, una, click ng start mail, turn select, and then maglalagay na po na tayo ng mga fields. Yung fields na sinasabi dito, ito yung town, full name, ito po yung fields na nandun sa ating Excel po, ating data. So, okay. Bago natin mag-insert, ilagyan po natin muna ng data. So, maglagay tayo dito ng town. Okay. And then sa next line, lagay natin ang full name na maganda. Okay. Full name. And then town. Tapos age. Okay. And then contact number. We have date. And then remark. Okay. Medyo pantay-pantayin po natin sila, ha? Okay. Tab natin yan. Okay. Tab. Para medyo magandang tingnan. Tab. Okay. And then, tab. Oh, sorry. Hindi yata. Tab. Okay. Tab. Okay, yan. So, dito natin insert yung full name and see what will happen. Okay? Insert merge. Lagyan natin yung full name. Okay. Yun, full name. Diyan po and then, lalagay po natin yung town. Okay, insert town. And then dito sa age, insert age. Okay. Dito, insert contact number. Okay. And then, ilagay natin si date. Okay.
And then, ilagay natin ang remark. Insert remark. Okay, done. Tapos na po ang ating mail merge. Ngayon, hindi po mo makikita yung mga data dito. Unless, i-click mo tong preview results. So, i-click natin preview results. Yun. Okay, yung unang data natin ay si May will not. May will not. Taga saan siya? Abra. Age, 50.5. Contact number, 0 blah 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 blah. Ang date is 4/19/2025. So, remarks, so sweet. Okay, yung next record natin ay si Janet. So, paano natin makikita yan? Pwede mong, nakikita niyo po yung ano niya. Okay, gawin natin ha. Kasi yung data natin, lagyan natin ng number. C. Okay, insert column. Ano natin siya. Wala naman po bakit naglagay po kayo ng additional column. So 1 ito ang data, yan po yung ating okay, record sequence. Okay po. Natin. Okay, yan. So ang first record natin ay si Mary Wilnot. Ito po yan, Mary Wilnot, Abra, taga Abra. Ang second record natin ay si Janet Ward. Click po natin yan. 1, kinikita po yung 1 niya. Pwede nyo pong i-type ang 2 kung nasaan yung record number niya, sequence number niya, serial number niya. 2. Yan po. Yan po si Janet. Or pwede rin pong gamitin itong arrow para ma-scroll nyo po o ma-navigate nyo po yung mga record kung tama-tama po yung nakalagay. So, okay. Kita po, tama naman po. Ang record number 3 natin ay si David Shiner, taga-Agusan. Nasaan yun? Ito. Number 3. David Shiner, Agusan del Sur. Yan po, Idol de Matini. Ngayon, kung napansin nyo po, ito ha, tingnan natin. Punta tayo sa record number 1. Record number 1. Kung napansin nyo, ang format ng full name is nakikita the way it was in the Excel. What if gusto nyong gawing capital letter to? Itong May will not. Yung sa mail merge po, kung ano yung nakikita niya, pagdating sa character ha, character po ito or string eh. Kung anong nakikita niya sa yung record data, yun po ay kanyang sinusunod. Okay? Tulad niyan. So sweet, nasa first bawat character din po kasi yan, yung first letter ng bawat word dito sa remarks is nag-umpisa sa capital letter which is 100% the same po sa dito sa Excel. So kung ano yung nakikita niya yan, ganun din ginagaya yung format niya. So, kung tingnan natin si number 2. Si number 2, which is Abra, Janet Winard, ganyan din, first letter is capital. Pero ang titingnan mo kanyang remark, lahat po ay small letter. Lahat ay small letter. Tapos, pagdating natin kay number 3, lahat po ay capital letters. In other words, kung ano yung nakikita, pagdating sa letter, letter o characters, field, kung ano yung nakikita niya sa Excel natin, sa data, yun din ang kanyang pinipick up na format. Pero, tingnan mo, pagdating sa date at pagdating sa number, yan po ay magkaiba. Punta tayo sa record number 1. Ito yung sinatabi ko ng data formatting, different types of data. Meron kasi tayong character, meron tayong date format, and numeric format or character format, at saka character format po. Usually, yung tatlo na yon. So, pagdating sa age, which is number, numeric format, ang nakikita mo natin dito is 50.5. Tama ba? 50.5. Pero ang nakalagay dito sa ating Excel is 50.50. Hindi niya ginaya. Unlike dun sa character, kung ano yung nakita mo rito, ay ganun din. Pero sa character, hindi. At ang date, anong format ng date? Okay, tama. Okay, tama siya. Punta tayo ka record number 2. Sa record number 2, tingnan mo naman ang kanyang age. Kung nakalagay dito sa age, 18.60 ang format niya. Pero sa ating Word,
18.60.000, which is very napakapangit tingnan po. Ang format natin dito, 18.60 lang, 2 decimal point lang, pero ito napakadami. Pagdating sa date, okay lang, kinopy na yon. Pero wag ka. Punta ka sa record number 3. Record number 3, which is David Schinner. Tingnan mo ulit ang kanyang age, 50.10 lang dito, pero 50.1000, which is almost the same, pero ang sagwang tingnan. Tingnan mo ang kanyang date. Ganun pa rin, pero ang format ko dito is long date. May Saturday, April 19, 2019 and 2025. Okay po. So, ito may date. Masyadong ano po siya, masagwang tingnan. So, paano natin pa maipo-format yan ng maayos? Okay? In other words, sa mail merge, kung ano yung format ng date mo sa Excel, ay ini-ignore niya. Ini-ignore siya. Pinipili na lang itong general format. Ito. Ganyan siya. Kahit yan ay MMDDYY, DDMMY, isa lang po ang sinusunod, 419. Pansinin sa lahat ng yung date natin na pare-pareho po yan. Pero sa database naman natin, hindi siya pare-pareho. Okay. So, paano natin ma-format yan? Paano mag-format ng character? Okay, gaya sinabi ko, kung natin date 1, kailangan pa ba nating palitan ang ating data dito? Gawing capital letter lahat. Itong town, capital letter lahat, ang full name, para magaya natin sa ating mail merge? Hindi na po kailangan. Kasi paano kung yung data mo rito, talagang ganyan ang format? Dahil sa ibang application mo, ganyan ang format ng kailangan mo. Pero sa mail merge, gusto mong capital letter. So, hindi mo na kailangang mag-format pa dito na gawing capital letter. Yan, dito na po mismo. So, anong gagawin? Okay. Punta po tayo sa click po natin na preview result. Okay. Doon sa insertion. Kung mail merge, dito po ang gagawin po natin, kung gusto po natin tong capital letter, tong full name, at saka town, i-click lang po natin yung field. Ito po yung field. Okay. You click anywhere doon sa may gray area. Huwag po sa labas ha. Dito sa may gray area. O, yan. And then right click. And then, meron po rin mga option dito na update field, edit field, or toggle field code. Kung gusto mo yung madalian, sa pagpo-format, i-click mo na itong edit field. Pero itong edit field is mas madali siya pagdating ng character. Okay, edit field. Yan. Mamimili ka lang dito kung upper, lowercase, first case, o gawin natin uppercase. Yan po ay gagawin niyang capital letter lahat. Okay. Etong town, gawin natin edit field, uppercase. Okay. Yan. Pag pinireview po natin yan, lahat po niyan magiging capital letter kahit hindi natin itong ginawang capital letter sa ating database. Tingnan natin, boom! Lahat po capital letter na yan. So, did we change our data format in our record? No, hindi po. Okay. Ganyan po kadali lang magpalit ng cases sa character, but not in number and date. Okay, balik tayo dun sa field. Okay. Ngayon, pagdating sa age, kung gagamitin po natin itong edit field, mas mahirap po kasi marami pang i-code yan. Okay, so what's the best way and easiest way to format that? Okay, so ang gagawin natin is right click, piliin natin itong toggle field codes. Okay, toggle field. Nakita niyo po yan guys. Okay, toggle field code. Dito, ang lagi nating tatandaan yung switch, salitang switch. Ang switch po ng number sa mail merge ay sharp, which is ito po, sinasabing
sharp. Kapag number yan, ito po ang gagamitin natin pang format. Ito po, pag number, yan po gagamitan ng format yan. Pag sa date, ang gagamitin po natin precedent sa date ay itong add sum. Okay? Pero gagamitan natin yan ng switch. Ito po, yung gamit yan. Yung slash. Okay? Yan po ang gamit yan. So, ito. Nandito na tayo sa code. So, wala po kayong babaguhin dyan. Kung hindi, doon sa dulo, pinakadulo, with, yung nakita nyo age, tapos meron pong double quotation mark. Just put, give one space, and then, i-type po natin itong switch, or yung slash. Yung slash dito po, ilagay natin. Okay. Okay. Slash. Ilagay po natin yung sa number, kasi number age is number po yan eh. Lalagay natin ang sharp. Okay. And then, space. Then, double quote. Tapos, ilagay na po natin yung paano natin po-format. Ang gusto natin is 1, 2, maglalagay ng 2 decimal point. Okay? So, ilalagay po natin is 1, 2. Okay. Ngayon, baka mayroon kang, kung ang data mo 3 digits, whole number, lalagay po natin yan. Pero kung ang data mo later on, magkakaroon ka ng 4 digits with comma, may comma po, lalagyan natin ng ganyan yan, ng 4, tapos may comma. So, ang ibig sabihin po niyan, meron ka yung 1,000 mo, yung 4th digit mo, mayroong comma, tapos 1, 2, 3, yan 100, tapos ito pa yung decimal point. Okay? Tingnan natin itsura. Review. Yun. Kita mo nangyari. Okay? 18.6. Okay po, kita 18.66 kay Gary. Saan ba si Gary? Ito po, Gary Reynolds. 18.66 po. Tapos, tingnan natin from the beginning, na dati 50.55 blah 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 ang haba. Ngayon, eksakto na po siya. Next, kay Janet, 18.60, 18.60. So, yun po. Pagdating sa, gaya na sabi, pagdating sa number, kung ano yung format mo sa Excel, ay ini-ignore po yan ng Word, ng mail merge po. Unless, ginamitan mo siya ng switch at finormat, the way you look at it, the way you like it, babaguhin na po. Okay. Ngayon, tapos na po tayo sa pag-format ng number. Punta naman tayo sa date. So, paano natin let's say, kung gusto ko yung date na 4/19/2025 gawin kong April 19, 2025. O dili kaya gawin kong APR April 19, 2025. Okay, sorry. Kama to. Okay, paano kung gusto kong gawin ng ganyan? Madali po. Ito muna unahin natin. Unahin natin itong buong month na pinakita, tapos yung date with comma in the year. So, okay. Back to the field. Okay, ito yung date. Okay. Right-click. Again, right-click. Toggle field code. And then, nandyan. At lagi po natin tatagan, guys. Pag nagpo-format tayo, dapat lahat ay capital letter. Dahil kapag hindi capital letter yan, ini-ignore niya. Sige, tingnan natin. Gusto kong magiging April 19, ito. Gusto kong magaya. Okay, gawin natin. Sa date, ito yung kanyang president. Space, double quote. Lagay natin yung apat po. Pag gusto natin buong month, ang nalagay, dapat po apat na M, dapat space, and then yung date, okay, DD,
and then space DD stands for yung ano po, date, and then Y stands for years, which is 2025 ilalagay, hindi lang yung 20, hindi lang yung 25. Okay, preview natin, tingnan natin ano nangyari. Boom, tingnan nyo po ang nangyari dun sa supposed to be na month natin, month name, wala, ang nandun lang is 19 and 2025. But at least nakita natin, no? So yun sinasabi ko, kapag nag-format tayo, naglagay tayo ng format, dapat po capital letter lahat para sigurado. Okay, palitan natin ng capital letter. Space DD, then Y. Okay, tingnan natin. Boom! Oh, okay na po. So, lahat po ay yung month ay nandyan. Paano kung APR naman po ang gusto nating ilagay? Same, bawasan lang po natin ng go to toggle field code. Bawasan po natin ng isa. 3 lang po. Hindi 4. Dahil pag 4 buo, kapag 3, yung abbreviation lang. Tingnan natin. Boom. So, yan po. Okay? Ngayon. So, yan po ang lagi yung tatandaan. Pag format po ng date, gagamit po tayo ng switch, which is yung slash, and then, ano po, yung ampersand. Okay? Sa number naman, switch, and then yung sharp. Ngayon, nung kanina, dito sa pag ginawa natin itong capital letter, ang ginawa natin is, nag-edit field tayo. Tapos, kinlik natin yung upper. Kung gusto natin lower, then automatic. Para, kaya ba bang gawin din yan sa ano? Kaya rin ba gawin pag gamit nung toggle field? Yes. So, gawin natin. Kung nakikita nyo rito, puro small letter yan. Okay? Small letter. Gawin natin ito big capital letter or capital letter and lahat capital letter and ang susunod, yung first letter niya ng bawat word ay capital. So, let's punta natin sa field and then go to edit toggle field. Maglagay tayo ng switch and then ano po? Star or yung multiplication sign, asterisk, then space, and then i-type capital letter po, no? Pwede po ilagay natin yung upper. Pwede rin maging caps. Letter ha? Upper. Okay, upper. Yun natin kung mag-capital letter siya. Boom! Capital letter po lahat. See? The same result po dito sa una. Kung gusto natin lahat ng capital letter lang ang first letter lang ang capital letter. Tingnan natin. Punta tayo sa field. Right click, toggle. Palitan natin ito ng sa halip na upper. Ang ipapalit po natin ay first cap. First cap. Ibig sabihin first letter capital po. Tingnan natin. Boom. Okay po? Sana po nakuha nyo. So again, pag nag-format po tayo ng character or letter, gagamit po ng switch. Tapos, asterisk, and then preceded by, upper. Sulat po natin upper. Para ito sa 4 capital letter. Upper. Para sa 4 capital letter. Letters po. Tapos, pagdating naman sa first letter lang, gamitan mo first cap for first capital of all words. Okay, pagdating naman sa date, yan po sa character. Character po yan, character type. Character type po. Okay? Pagdating nun po sa number type, ito nga po yun. Pagdating sa number type, /,
and then preceded po siya ng number, and then space, and then quotation, and then yung format po. Okay, point, yan po sa number type. Pagdating po sa date, date type, kailangan natin switch, and then add sum, and then open and close. Lagyan po natin yan ng capital letter again, apat na M, tapos DD, space, and then YYY. Ang sample po niyan, ang output po niyan magiging April 10, 2025. Yung isa naman, isang format, ganyan po. Tapos, MMM, NDD, space YYY, Y. Ang output po niya is APR 10, 20, 2025. Yan po. Ayan, paano natin magagamit ito in real life? Okay, paano natin magagamit? Okay, halimbawa meron kang, okay na po yun na, na-save nyo na siguro yan. So, let's say meron kang gagawa ka ng sulat. Okay, pupurin ko na ito lahat meron ng sulat. Okay, let's say gagawa ka ng certification. This is to certify that Mr. pangalan, Mr. pangalan niyan, satisfies the required number lagyan natin yung age ano lang number of hours on same date. Okay, ayan po, simple lang kasi parang ganyan lang, sample lang this is just a sample. Ito, paano natin magagamit? So, meron kang certificate na ganyan. Madalian. Okay. So, Mr. or Miss, Mr. or Miss, Mr. and then Miss, and then yung full name niya. So, dito, lagay natin yung full name. Tanggalin na natin to. So, insert natin yung yung full name. Okay, insert merge. Full name. Insert. Close. Granting na ito set yung age lang natin para may number siya. Okay. Insert natin yung age para may number lang. Okay. And then, on, ito yung date. Diba? So, lagyan natin ito na on, date, okay. Ayan po. So, i-format natin to as I said. Ito po format. Go to toggle field code. And then, switch. And then, date yan. Ampersand. And then, lagyan natin dito. Capital letter. MMMM. DDD. And then, YYY. Okay. Dito naman, i-format natin to. Itong age. Itong age. Again, go to toggle. Switch. Tapos, ampersand, sharp. And then, open and close. Lagay po natin yan. Kung gusto po nating walang decimal point, kasi required number of hours, pwede po, wag na po natin nalagyan ng space, ng period and then sharp. So, apat. So, yan. Ang ibig po sabihin yan, full number po. A 4-digit number
A 4-digit number, whole number, 4 digit whole number with comma. Yun natin mga output. And then ito, gawin natin capital letter. Okay, capital letter. Switch. Asterisk. Upper. Okay, yun natin. So, yan po. Naging capital letter. Full number yung kanyang tawag ito. Number. Okay. So yan. Close natin yan. Palakihin natin to para medyo okay. No. Okay. See? So, mailmer. So, lahat na po yan. Yung record po natin, nandun lahat. So, imagine kung gagawa ka ng thousands tulad po ng record natin, libo-libo po yan. So, madali. Uniform na po siya. Hindi mo na kailangang papalit-palit ng pangalan. Ito. Prone for mistakes po. Yan. So, sana po nagustuhan yung ating unang tutorial. Bagamat hindi pa ako sanay gumawa nito. This is my first tutorial. Magustuhan nyo po. So, sana po likes and share po ang ating YouTube channel para po sa iba pang mga tutorials ng ating gagawin. Ang ating YouTube channel po is Opinion po. Opinion. Okay? Sana po nagustuhan nyo. Thank you very much and good day.